And pwede naman po madami magbago, pero sometimes reality kicks in and hindi ganun kadali magbago ng mga bagay-bagay. I think sa role po ni Sky, ang pagiging relevant niya at kung bakit ako minsan nakaka-relate sa kanya is ang dami expectations, especially after college. Parang mag-expect ka na eto na, magsa-start na yung life ko, pwede na akong makakakuha ng promotion, makaka-move out na ako sa parents ko. Pero reality kicks in nga, and hindi siya ganun kadali. Ang trauma, akala natin 5 years is enough. Siguro naka-move on na si Sky, pero hindi din. May times na matitrigger siya, maaalala niya, magre-relapse siya. So I think madami pong matatouch si Sky na Gen Zs na hindi kung tingin mo na pe-pressure ka, baka pine-pressure mo lang sarili mo. And hindi ka nag-iisa dito sa mga bagong graduates dito na dito din sa High Street makikita nyo na we're all just trying to figure things out. Kami mga fresh grad na bago lang kami sa world na to, na lahat kami nag-a-adjust kasi sanay kami sa four walls ng North Fort. Ngayon, mag-work na kami and sasama na kami sa pagbayad ng bill sa family namin. Na ang bigat pala ng responsibility sa outside world nang wala lang sa school. Kasi iba din yung stress namin as students. Ngayon naman as young adults entering the real world na sinasabi nilang work, ganon. So I think isa yun sa mga sana may tulong ni Sky na alam yun, chill lang, huwag nyo masyado i-pressure sarili ninyo. Actually, parang, di ba lately question yung kailangan bang responsibilidad ba ng batang tumulong sa magulang right after makapagtapos siya. Medyo malapit din yung blighting character mo kung tutulungan mo ba si mama mo kasi, di ba, struggle. Tama. Di ba lang gano'n, di ba? Yun din yun ngayon direct, yung tama bang tumulong pa din ang anak sa magulang even after lumipas, umalis na siya ng bahay o nag-graduate na siya, parang ganun. Yes, ganun nga yung dating niya. And also, I think, sobrang sobrang tapang din ng project nito because it talks about a lot of, social issues na hindi naman minsan tabu na sa ating mga Pinoy, no? At saka yung struggle niya sa journalist na parang, yes. Di ba, parang hindi mo alam kung si Romnick ba ay may agenda, di ba? And hindi lang po, meron din dito yung, of course, kay Roxy, yung teenage pregnancy, na kung gaano kahirap din pag maging single mom, tapos nag-start ka pa na parang teenager ka, and mag-isa ka lang, wala yung partner mo, pero dito natin alam yung partner mo, meron din pinagdadaanan. Lahat po kami dito may kanya-kanyang baggage. So, and tulad lang ng senior high, na sinabi ko, abangan niyo po yung bawat plot ng bawat character dito kasi interesting po yung plots ng characters dito. Hintayin niyo pa yung kila Tommy, kila Kenji, kila Sanya. Kasi katulad lang siya ng senior high, pero parang different font lang. Meron kayong mga dapat abangan sa bawat characters na ayoko pa kasi i-spoil, pero alam kong relevant siya sa issues na nagsastruggle ang mga Gen Zs right now. Para lang mabuksan namin yung mata ng former generations and ng social media, ng viewers natin na hindi pa masyado aware sa mga relevant issues sa pinagdadaanan ng mga Gen Zs. Did you deliberately direct with your creatives, deliberately identify socially related issues? Yes. Dahil doon ka naman nagsimula? Yes, we did. Pero may mga iba ding issues na nagka-crop up as a direct result, because of the characters' journeys themselves. May mga iba hindi siya naka-design. Kung baka hindi naman siya pintayin issues na may mga ganon. Pero may mga iba na tumatakbo kasing kwento ng mga characters at tumatakbo, oo nga, no? Hindi, unwittingly, we're dealing with something na hindi namin pinlano. Tapos biglang, magandang ito, magandang ibuka to. Kasi this talks about something that's really important na hindi natin napag-usapan pa previously. Congrats sa team ni Miss Ai Tamayo, kay Bel yes. Rich Rebuca, and John Tuason. Congratulations. And of course, moving forward, we also have a question. Galing pa rito kay Janrel Sidro ng Kapamilya Universe. The question is for Harvey Bautista. Since you're one of the new cast members, may similarity ba si Wesley sa Harvey in real life?
Siguro, Wesley kasi ano siya, madiskarte siya. Yun yung I think na itutulong niya sa team ni Sky and Nikki is that nakakahanap siya ng paraan para matapos yung story. And I feel like determined siya. And I think yun yung similarity. Hanggang doon na lang. Sorry! Baka mahirap pa. Yun, determined po kami dalawa, yun na lang. Ay, kakaiba din si Harvey, no? Grabe din yung mga nakukuha mong roles, Harvey, no? Parang puro serious. Kanina rin doon, parang tahimik ka nga doon sa first 2 episodes, pero malaki na yung impact. Nasa abangan na rin naman siya, nakikita mo lang parang ano kayo tatakboy ng character ni Harvey. Pero alam kong malala yung tatakboy ng character niya. At for sure, ibang camera ulit ang makikita Ay, natin. Just lang. Alright, of course, we have another question. This is coming from, tama. Galing to kay Kuya Alan Sancon. Andito siya. Alan, Yeah, you might wanna personally ask the question, alright? Pakigamit yung mic sa kaliwa mo. Charot, hindi yan. Ilaw. Dito EJ, beta yun. Beta talaga. Yeah, yung first question pa for Game Balls. Kasi parang di ba, alam naman nating high rating tong senior high and then di pumasok ka. Is there any pressure on your part being a part itong panigurado magiging high rating series? Alam ko kasi na pag Dreamscape ang gumagawa, sure na ball na yan. Kasi I know how they pay attention to a lot of detail. Kasi gamay na gamay to. I mean, alam ko kasi na nung pumasok ako, kamadong-kamado na, kasadong-kasama yung senior high. Kaya na-excite ako. Kasi nakita ko yung promise nung show na bago. Imagine sa poster pa lang, I have to say the poster looks amazing. Yes. What was the name of our poster? Justin Besana. I think the photos are by Eileen. No? Yan ko. Mahal ba? Well, kitang-kita naman ang ibinayad natin dyan. But really, I think we don't operate on pressure anymore. We like the happy pressure, pero I think it's more inspiration. Mas dun kami nagagaling, yung drive, no? Parang direct ako kasi pag nakikita ko at nasisense ko yung feel ng set, hindi pressure yung nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko, yung gigil na, ay, i-level up to ng mas todo. Kasi yun ang pinakamasarap, lalo original ang senior high sa Dreamscape Direct, diba? So imagine, to be that big, this time it's going to be explosive. Ganon. Kaya nakadilaw kami kasi mag-explode. Wow. Pero yun siya, Kuya Alan, na parang hindi na siya more on pressure. Kung may pressure man, it's really within ourselves na lang na parang, uy, galingan natin to. Pero yung pressure na coming in, I don't really think of myself in that sense. Parang hindi rin ako ganun klase ng tao din kasi. So parang yun. Thank you. Thank you, Kuya Alan. Yung second question ko dun sa mga previous members nung senior high na nag-mature na ngayon, di ba? Like yung love team ni Team Poch, di ba? Nila Cyril and Elijah, saka yung sila Andrea. Parang how mature yung magiging character nyo rito? And ano yung mga natutunan nyo on your journey doing this character na mas mature na? Gaano ka-mature yung character niyo? Parang pinakita yata dun sa previously may mga kissing scene din si Team Poch, di ba? Parang ganun. Feeling ko po, nag-mature sila pero pero yung tipong hinahanap pa rin yung kanilang mga sarili. Pero kung i-compare ko si Tim nung sa senior high dito sa High Street, mas confident siya. At hindi na siya takot kung paano niya express yung love niya dun sa kay Poch. At kung paano niya ipaglaban si Poch dun sa family niya, mas matapang na si Tim ngayon. In terms naman sa trabaho, siguro nandun pa rin yung takot ni Tim kasi nga bilang police parang natatakot siya na ma-discover yung kanyang totoong identity. Kaya ginagawa nilang yun para lang sa trabaho. Spoil ko ba? Ano spoil ko na? Migil naman, migil. Spoil na naman. Forensic naman eh, Forensic. Hindi mo naman sinabi na kay si ano eh. Di ba
pinatay ni Miggy. Well, siguro with Poch, I think, well, senior high kasi laging lang naman siya parang alagad lang kasi nga he doesn't have means, wala siyang pamilya around him. So, feeling ko yun nga with meeting Tim and being with Tim na in the long run. So I feel like mas kaya niya na siguro saluhin niya sarili niya and I know what he wants. At nagpaalam ni Poch ko na gusto niya nang gawin talaga, basically. Pero yun nga, still tama yung sinabi ni Zich na yeah, mature in a way, but you know, still finding themselves in the process pa rin sila ng ano ba dapat yung kailangan namin ko, ano bang dapat kong gawin as of now to be what I really want and need. Pero hindi lang malinaw ano trabaho ni Miggy. Yeah, that's a secret. I can't really. Yeah, I won't sorry. Hindi ba nasa Siya police. Spoil siya, baka Pero nagustuhan natin yung yakap, no? Yung yakap doon. Sa scene na yun, sa first, nung nag-reunion, no? We love that so much. Kaya Alan, Sila, how about Cyril and Elijah? Being a teenage mom, di ba? Napakalaki ng role mo dito sa Cyril. For me po, about maturity, siguro isa si Roxy sa pinaka may malaking change. And feeling ko, hindi naman forced, pero masyadong napaaga yung pagiging mature niya. Kasi kailangan niyang mag-raise and kailangan niyang mag-guide ng isang human being. And I feel like, knowing Roxy na maagang naulila, I know na she will do anything para maka-raise ng isang bata na may experience ng batang yun, lahat na niya na-experience ng times na wala silang magulang ng ate niya. So, anak niya rin. Actually, malapit na po ako mabutan ni Argus. Maturity na lang talaga yung nag-work kay Roxy, hindi na yung height. Pero ayun po, feeling ko makikita natin yung struggle ni Roxy as a mother and also yung pagiging independent niya, yung pagpapakita kung gaano pa rin siya ka-strong. Pero deep inside, we know na nahirapan din siya. Ito ako excited din. EJ. Nag-mature ka ba dito? Hello po, hi Kuya. Nag-mature si Archie for sure. Nakita niyo naman po sa abangan, nasa kulungan. No? So, wala kang choice kundi mag-mature. Nakaka-mature talaga yung nasa kulungan ka. But, I'm excited to see what Archie does when and if he gets out of there. But, dami na kasing nangyari kay Archie Aguero. Of course, namatay si Harry, yung dad nila. He was the only man in the house, whatever that means in a conventional Filipino household. So he had a lot of responsibilities. Kaya excited po ako malaman ninyo kung paano siya nag-end up sa kulungan with all those responsibilities in hand. Kaya wala rin po ako masyadong masabi pa about Archie, but thank you po sa question. Thank you. And last, Andre and Juan Carlos. Hi, ano po yung question? How much maturity ang nangyari sa after 5 years? Wala ako masyado actually. Joke lang. Pero for Gino, especially for Gino, as you saw naman ho with the first episode, that was first 2 episodes, right? Sobrang nagbago yung belief niya and yung values niya. Kasi nung sa senior high siya pa tong medyo bully na brooding na ewan na walang pake sa life, ganun. But then with High Street, parang all of a sudden, Gino has this sense of guilt with everything that his dad did, and then he wants to correct all of these mistakes that Gov did, and especially seeing Gino's mom, si Cecil, going through that whole thing even me as a person, I don't understand what's going on with Gino's mom. So, but that's the thing. Blythe mentioned that kanina, alam mo yun, we expect our children to take care of us when we're older, but the thing is, it's not just financially, because Gino, they're not really having that many issues when it comes to the financial side of things, but then Gino has that issue of his mom going through that whole psychological and mental and still being there for your family. And napakabigat nun para kay Gino.
And alam mo yun, parang yun siya rin yung naging, at tumayong tatay para sa pamilya niya, all of a sudden. So, yeah, in terms of maturity, I believe that Gino has really matured a lot, especially choosing that line of work, you know, being in law, so that he can help the victims of Papa Gov. And, ayun, wala, I feel like yung values ni Gino, it's something that I feel like a lot of viewers should really look up to. Yeah. Alright. Kay Sky, honestly, I think Sky sa season 1 was mature na for her age eh. Mature na siya mag-isip para sa edad niya noon at 16, 17. Pero nagkulang lang siguro siya sa emotional maturity kasi ang lagi niya nauuna is yung sarili niya at nagiging impulsive siya masyado. So dito sa season 2, makikita natin na mas may consideration na siya sa time and feelings ng ibang tao. Hindi na niya lagi masyadong pinupush yung mga paniniwala niya or issues niya sa iba. At dito naman, sa pinagkaiba nila ni Sky, maliban sa maturity, I think makikita natin na medyo mas nag-loosen up lang siya. Kasi season 1, wala siyang ibang inisip kundi yung justice ng kambal niya. Ngayon, di ko alam kung napansin niyo, pero nakakapag-joke na si Sky ng konti. Nagsasmile na siya, thank God. Nagsasmile na si Sky. And ayun, nag-aayos na din siya. Pero siguro sa maturity, I think getting there palang si Sky. Kasi parang ngayon niya palang inisip yung sarili niya eh. Kasi buong season 1, buong teenage years siya, wala siyang ibang inisip kundi yung kapatid niya. So parang ngayon pa lang din ni Sky nakikilala kasi yung self niya eh. And ngayon lang siya nakaka-form ng mga hobby, ng mga gusto niya. Kaya I think she's getting there pa lang po. Okay, thank you. Congratulations, Team Ice. Parang nanonood ng pelikula dito sa because of the cinematic scenes. Congratulations. Thank you so much, Kuya Alan.